Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha ng inyong digital senior ID through online sa eGov.ph apps. So, ito na yung super apps, ang eGov.ph. So, kung wala pa kayong ganito, download nyo lang ito sa Play Store. Sa mga wala pang ganitong apps, open nyo lang yung Play Store. Then, dito, click nyo lang itong may search. Dito, search nyo yung eGov.ph. Ayan, so ito na yon. So, naka-installed na ito sa aking cellphone, kaya nakalagay dyan is installed. Then, pag sa inyo, pag di yan naka-installed, nakalagay dyan is install. So, click nyo yung install. Pag na-install na yan sa yung cellphone, makikita nyo na dyan na open na. Click nyo yung open. And dito, kung wala pa kayong account sa eGov.ph apps, create new account lang kayo. Dito, lagay lang ninyo ang inyong first name, middle name. Kung may suffix kayo, tulad ng junior, the second, the third, lagay nyo din dito. Then, kung halimbawa, wala kayong middle name, click nyo lang tong my box. Then, lagay nyo dito yung inyong last name, apelyido, at saka yung active na email address ninyo. Then, after nyo ma-fill out lahat ng information na kailanganin dyan, double check ninyo kung tama ba. Pag tama naman, click nyo na itong create new account. Then, magsisend ng OTP code si eGov.ph apps sa inyong email. So, ito yung email na pagsindan nila. Kung ano yung nilagay nyong email dito, dapat active yan. Dahil dito mag-i-email si eGov.ph apps. 914352. Ngayon, lagay nyo lang yung inyong cellphone number dito. Then, click next. Then, magsisend ng OTP code si eGov.ph sa inyong cellphone number na nilagay dito. Lagay nyo lang yung OTP code dito, 816934. Ngayon, mag-create kayo ng inyong MPIN. So, take note, yung MPIN ninyo is ito yung ipanglalagin ninyo every time na mag-login kayo sa eGov.ph app. Kung kaya alalahanin ninyo yung password or MPIN ninyo na gagawin dito. Ayan, re-enter your MPIN ulit. Lagay nyo ulit yung MPIN ninyo. Match yan doon sa una nyong ginawa. MPIN, matches na. Click nyo na tong next. Ayan, congratulations, you have successfully created your account. So, dito, kailangan ma-verify yung account niyo para ma-access natin ang lahat ng eGov.ph government services. So, dito, click lang natin tong verify now. Then, dito, kung halimbawa may PhilSys ID na kayo, so, click nyo lang tong ito para i-scan nyo lang yung QR code ng ID ninyo. Pero kung wala pa kayong PhilSys ID, so, fill out nyo lang yung mga information na hinihingi dito. Dito sa citizenship, click nyo lang yan. Then, piliin nyo lang yung Pilipino. Ayan. Then, dito, double check nyo kung tama ba yung first name, middle name, at saka last name. Then, lagay nyo dito yung inyong birthday, kung anong month, date, at saka year. Then, kung kayo ay female or babae, ayan, so piliin nyo yung circle ng female. Click natin yan. After nyan, click nyo na tong next. Then, dito naman sa current address niyo, so kung anong nakalagay sa inyong ID, yun yung dapat ilagay ninyo dito. So, dito, Philippines, country, okay na yan. State or province, lagay nyo lang. City or municipality, kung anong barangay, kung anong house number, building, or street name. Kung may karugtong pa sa address ninyo, lagay nyo dito yung address line 2. Then, the postal code kung alam ninyo. After nyan, double check nyo yung mga information. Kung tama ba, pag tama naman lahat, click nyo na itong next. Ayan, dito sa confirm information, double check nyo yung mga details kung tama ba. Pag tama naman, click nyo na itong next. Dito naman, pwede kayong makapag-add ng inyong signature. Pero kung gusto nyo munang i-skip ito,
click nyo lang tong skip. Click natin yung skip. Yan, so dito, mag-take live selfie kayo. So, avoid wearing cap. Hindi pwede yung nakasombrero kayo. Or kaya may ibang taong kasama sa selfie. Or naka-filter kayo. Ngayon, take nyo na tong tap to launch camera. Then, pag okay na sa inyo yung picture ninyo, click nyo na itong yes, I'm happy. Ayan, congratulations, you have successfully upgraded your account. Click OK. Ayan, nakapag-login na tayo. Dito, makikita na agad natin yung mobile ID. Click lang natin yan. Then, makikita nyo na dito kung ano yung mga verified ID na meron kayo. So, dito, kung ano yung applicable or available sa inyong eGov.ph apps na ID or verified na. As you can see dito, meron na itong National ID, Senior Citizen ID at PhilHealth ID. Dahil ang tutorial na ito is kung paano kayo makakuha or ma-check online yung inyong Senior Citizen Digital ID. So, click lang natin yung pangalawa, Senior Citizen ID. So, ayan guys, ayan na yung inyong Senior Citizen ID online. So, ito ay may QR code na din. Then, pag once na kailanganin nyo yung senior ID ninyo, so pwede namang mag-login lang kayo dito. So, itong digital senior ID ninyo online, pwede nyo itong magamit. Magamit nyo ito para mag-claim ng 20% discount as a senior citizen. At ang nakaganda dito, kahit hindi nyo dala yung ibang mga IDs ninyo, basta i-open nyo lang yung inyong eGov.ph apps is pwede na kayo makapag-claim ng any benefits na mga benefits na as a senior citizen. So, login lang kayo or open nyo lang yung eGov.ph apps ninyo. So, ganun kaganda guys itong eGov.ph apps. Para na din itong wallet natin na andito na lahat yung mga IDs natin. So, halimbawa nakalimutan nyo yung ID ninyo, yung physical ID ninyo. So, itong eGov.ph apps na mga IDs ang ipapakita ninyo. Ito ay valid ID na. So, hindi nyo na kailangan pang magdala ng physical ID. Basta lang may internet kayo para makapag-open kayo ng eGov.ph apps ninyo. So, ganun lang kung paano kayo makakuha ng inyong Senior Citizen ID online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!